Pasko, tayo'y maging liwanag. Mga kapatid, 22 days na lang, Pasko na. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasangga sa tanghali. Hanggang bukas mga kapatid, ako po si Cheryl Cosim. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas. Magkano ang sweldo ng mga healthcare worker na makakapasa sa emergency hiring sa mga piling health facility ng Kagawaran ng Kalusugan? Kukumpyutin ang sweldo sa ganitong paraan. Basic salary plus 20% premium, bawas tax. Ito ay base sa salary grade at bilang ng araw na naka-duty. Ang iba pang mga benepisyo ay kukwentahin naman base sa mga probisyon ng Bayanihan to Heal as One Act o Republic Act No. 11469 at mga kaugnay na mga patnubay na ilalabas ng Department of Budget and Management. Ang mga detalye ng sweldo at iba pang benepisyo na nakasaad sa ilalim ng RA 11469 ay ilalagay sa kontrata. Para sa detalyadong impormasyon, bisitahin ang bit.ly/HRHhiringFAQs. Mag-email sa hcwhiring@doh.gov.ph o tumawag sa 7266-7979. Tandaan, together, we can beat COVID-19. Maraming salamat po. Pagmaalam sa batas, hindi mahuhulog sa mga butas ng anumang relasyon. Samahan sina Attorney Mel Santamaria at Gladys Lana Lucas para sa isang oras at kalahati na hitik sa legal na solusyon. Kahit pa sa iligal na sitwasyon. Mag-asawa, magkaibigan, mag-amo, mag-ano nga ba kayo? Laging may tamang exit sa maling entrance. Relasyon. Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Sasagutin na ni Attorney Mel Santamaria at Gladys Lana Lucas kung papasama sa tao o sa batas ang napasukan mong relasyon. Sa Radyo 5. Magandang tanghali po sa inyong lahat at welcome na naman po sa isa na namang edisyon ng programang Relasyon dito po sa Radyo 5 92.3 News FM. At ngayon ho'y araw ng Huwebes, makakasama natin si Tingin po Attorney Mel Santamaria. Let's welcome once again Attorney Weng Soriano. Hello Attorney Weng, how are you today? Hello! Welcome. Magandang tanghali sa ating lahat. Good afternoon, Gladys. Ayan, fresh na fresh ang attorney. We were just talking nung isang araw, di ba, Weng, na yung tungkol sa mga bata, kung allowed na pa sila, edisyonan, kung allowed na ang mga minors na pupunta sa mga mall. Ako, I'm sure concerned ka dito kasi you have a little boy, di ba, ikaw as a parent. Would you bring your little boy to the mall these days, even if it's like allowed? O, itatanungin. No. Ano? No. Oo. The mall can wait. Andyan lang naman ang mall eh. Hindi naman mawawala ang mall. Pero ang risk sa health, yan ay hindi natin matansya, Gladys. Pero totoo, alam mo ba, may mga, kasi syempre, whenever we run errands, nakikita rin namin na merong mga bata na. No, at siguro paalala lang po dun sa mga magulang na talagang siguro walang choice or gusto talaga rin nila, either preference kasi yan or wala talagang choice na magpunta sa mall. So kung may kailangan bilhin tapos wala namang yaya, talagang kailangan isama, paalala lamang po sa mga magulang, kung kayo po'y naka-face mask, sana naman po yung mga anak, lagyan din ng face mask. Meron ding face mask for babies and toddlers. So, lagyan po natin. Tapos, meron din pong face shield for baby and toddlers. Huwag po natin silang kalimutan. Kasi sadly, may mga nakikita tayo, Gladys. Lahat silang pamilya naka-face mask, saka face shield. Unfortunately, at makikita mo may bitbit na bata, naka-stroller, wala. Kahit man lang face mask. So remember, may reason po kung bakit bawal ang mga below, ilang taon ba yun? Yung mga toddlers, 12 years old, ganyan, and 65 years old and above. No, kasi nga, yung immune system nila, medyo, sa case ng bata, nagbe-build up pa, sa case naman ng mga elderly natin, syempre medyo pahina na. Kaya,
ano lang po, extra precautions. Kawawa din naman yung mga Oo. bata. Oo. Yun talaga, Kasi, magpapasko eh. yes. A brief background kasi hindi lang naman mga taga Metro Manila ang nakikinig sa atin, Weng. Ang mga kapatid natin abroad, mga OFW, syempre, Yes. na nakasubaybay sa ating programa, no, na relasyon. Kasi nga nag-agree na yung mga Metro Manila mayors, di ba? Inanunsyo na nga ito, I think, ilan pa, 17? 17 yata nagpirma na wag na muna daw allowed ang mga minors sa mga malls. And ako, I agree naman with this. I mean, okay naman yan. Except for those na talagang kailangan talaga may business. Kasi alam naman natin na, Attorney Weng, di ba, na may mga clinics or may mga iba pang, may mga places sa mga malls na kailangan, di ba, may bata for check-up, yun talaga. Pero after that, wala nang business yung bata para mamasyal-masyal pa sa mall, di ba? So, check Totoo. naman yan. It's everybody's safety. Sumunod na lang tayo. And I hope that this is not only true for the LGUs at saka dito sa Kalakang, Maynila, pati na rin siguro sa ibang parte ng bansa. Especially because when we've heard na yung cases nga ng COVID, may mga sa probinsya, apparently, may mga areas, may mga LGUs na may increase, di ba? Totoo. Lalo pat in Yes, yes. anticipation of this holiday, itong holidays, may mga reunions, baka nga magkaroon ng increase. So, tayong pag-iingat na lang. We can still celebrate and enjoy kahit na nasa bahay. Di ba? Kanya-kanyang ika nga, diskarte at creativity na lang yan, di ba, Wek? During the holidays, how kids can enjoy being home. Oo. Let's be Diba? creative. Let's be creative. Gawin na lang natin tong pagkakataon na parang unique yung celebration. Diba? We're hoping Yes. naman, Kakaiba. we're hoping naman next year, balik na naman tayo sa pwede tayong face-to-face, personal. So ngayon, let's take advantage of technology, for instance. Tapos libangin natin yung mga bata. Basta top priority is health. Health and safety. Tama, I agree. Anyway, hanggang 2:00 po kami makakasama ni Attorney Weng Soriano. Sa mga gusto pong iparating sa amin ang kanilang mga tanong sa ating Q&A, nandyan po si Attorney Weng para bigyan kayo ng step-by-step na mga gabay o sagutin outright ang inyong mga tanong. Ang gagawin lamang po ninyo ay i-like ninyo ang aming official Facebook page na Radyo 5, 92.3 News FM at maaari po kayo doong mag-post ng inyong mga tanong. Now, kung kayo naman po ay nanonood ng aming live streaming ngayon, i-like at i-share na rin po para mas maraming makapanood, lalo na yung mga kaibigan nyo. At pwede kayong maglagay din ng comments nyo or questions sa comment section ng live streaming natin. And of course, for those who follow din our page na Relasyon, pwede rin po kayong mag-post ng mga questions ninyo doon. Okay. Just a brief review, Weng, kasi we were talking about yung how to prevent infection at dapat hindi tayo nahahawa, mag-iingat pa rin tayo. Medyo malaki na yung statistics natin dito sa bansa. As of yesterday, although the active cases naman ay 26,916 na lang, nagkaroon kasi ng karagdagang 1,438 active cases as of yesterday. So ang recorded na ang tala nito ay total dito sa Pilipinas ay 434,357. Sa mga recoveries, ito parati kong inaabangan yung recoveries, Mataas naman yung recoveries natin rate. 399,005 kasi nagkaroon ng additional 232. At yung tala naman po ng mga hindi pinalad na ma-survive ang COVID-19 ay 8,438. Yan. Inuulitan din 17 Metro Manila mayors pumirma na hindi allowed ang mga minors na mamasyal muna sa mga mall. Yeah. Yes, we Okay, thank the mayors for recognizing the protection needed by the minors kasi syempre yung mga minors, especially yung may mga literature na nagsasabi for minors and toddlers, asymptomatic sila mostly. So talagang you really have to take care of your toddlers, You don't know kung meron na kasi hindi sila nagpapakita ng mga symptoms. Hindi nagma-manifest ng sintomas, di ba? So hindi mo alam. Pag mag-manifest, grabe na. Oo, yun na nga. Yes. Yes. Agree tayo dyan. Okay, anyway, so before we start with our word of the day, mag-pray na muna tayo. Panginoon, nagpapasalamat kami sa panibagong araw na ito na ginawa niyo pong pagkakataon para po kami makatulong sa aming kapwa. Tulungan niyo kami sa lahat ng mga relasyonista, taga-subaybay na magtatanong na kami po ay maging gabay sa kanilang mga relasyon. At kayo po ang maghari sa aming pag-iisip, sa lahat ng aming sasabihin at lahat ng aming gagawin. Papurit pasasalamat sa inyo, Panginoon. Amen.
Amen. Okay. Welcome to Relasyon, yung ating small community of OFWs na halos araw-araw nating nakakasama. Nakikita ko na dito si Shirley, ayan si Rene Braga, Baingko, si Nambo, yung si Victoria Bolastig. Hello guys, si Jose Niedo, ayan. Maraming salamat. Alam ko nakaabang sila lagi sa atin at 30 minutes every day yan. Hello. Join us until mamaya po. Hello. Salamat. Okay, so today, si Attorney Wen will share with us ang word of the day natin. Okay, isa to sa mga kahapon na banggit sa isa sa mga tanong na itanong sa atin. Kahapon or the other day? The other day. yun, The no? other The day. The other day tayo Seems like magkasama. yesterday. Nalito na ko. Seems like yesterday, si Dima lang kasama ko. So narito na po ang tampok na word of the day sa ating relasyon ngayong araw na to. Layon ng programang relasyon na makapagbigay ng payo na naaayon sa batas. Para higit na maliwanagan sa terminong legal, narito ang ating word of the day. Ang ating word of the day ay redemption. Redemption. Okay? So ito yung pagkakataon na maibalik sa iyo ang bagay na iyong sinangla matapos na ito'y marimata. Okay? Tama si Gladys sa pag-usapan nito nung isang araw na may nagtanong tungkol sa karapatan na mag-exercise yung kanyang right or equity of redemption. So ito yung ating pagkakataon para i-distinguish yung dalawa. At malalaman natin kung ikaw ay may equity or right of redemption depende sa paraan din ng pagkakarimata ng iyong sinanglang pag-aari. Kapag po ikaw ay may lupa, isinangla mo ito at kadalasan nakalagay doon sa real estate mortgage ay authorized yung mortgagee or yung pinagsanglaan mo na i-foreclose extrajudicially. Pag narimata, ibig sabihin hindi ka nakapagbayad, hindi niya na kailangan mag-file pa sa korte ng kaso para i-foreclose yung mortgage, maibenta yung lupa mo at yung pinagbentahan ma-apply doon sa iyong pagkakautang sa kanya o obligasyon. Ang tawag po doon, yan po ay pagrimata sa notaryo publiko lamang, wala nang kailangan pong korte, ang tawag dyan ay extrajudicial foreclosure. Okay. Ngayon, kapag ganun po ang paraan ng pagkakarimata ng iyong pag-aari, ay meron kang right of redemption na tinatawag. Right of redemption, ito po ay nagsisimula, okay? Ito po ay merong 1 year, okay? 1 year mula doon sa date of sale, okay? So yung 1 year period from date of sale ninyo, yan yung pagkakataon ninyo para bayaran ninyo yung pagkakautang ninyo, yung obligasyon ninyo para mabawi ninyo yung narimatang pag-aari ninyo. Ngayon, lumipat naman po tayo doon sa pagkakataon kung saan kailangan pang magsampa ng petisyon o kaso sa korte para ma-foreclose yung mortgage, yung tinatawag po nating judicial foreclosure of mortgage. Ang meron naman kayo dyan ay tinatawag na equity of redemption. Okay? Equity of redemption, gaano katagal? Kanina, 1 taon mula sa date of sale. Ito naman ay 90 days up to 120 days mula sa desisyon na nagsasabing kayo nga ay may pagkakautang at dapat ngang rimatahin o i-foreclose yung mortgage. So dun sa window na yan, not earlier than 90 days, hindi bababa sa 90 days, at hindi lalagpas, not later than 120 days mula sa desisyon ng korte, pwede niyong bayaran yung pagkakautang ninyo at mababawi po ninyo yung inyong pag-aari na nirimata dahil hindi kayo nakapagbayad. So medyo medyo nakakalito ng kaunti sa simula, no? Pero dapat lang natin tandaan na kayo ay may karapatan na bayaran yung inyong pagkakautang para mabawi ninyo yung inyong sinangla na narimata. No, magkakaiba lang yan kung merong korting involved o kung notaryo publiko. Pero yun ang mahalaga matandaan, Gladys, may pagkakataong mabawi yung sinangla mong narimatang pagkaari. Okay. Mamaya ako magko-comment yan. May break muna tayo, ha? Sige. Yan po ang word of the day, yung redemption. Pero mamaya po, pag sa aming pagbabalik, may konti lang akong comment dyan, Attorney Peg. Lang po kayo, babalik agad ang relasyon. Ang oras natin ay 12:47 ng tanghali. Mula sa ilang buwang pagkagarahe ng dahil sa pandemya, dagdag pampublikong sasakyan sa National Capital Region, balik pasada na. Madami sa ating mga kababayan ay balik trabaho din. Sinisikap
up ng Department of Transportation na matugunan yung pangangailangan ng ating mga commuters. Pag-angkas sa mga pribadong motor, papayagan na rin ba? Meron tinatalakay ang IATF. May technical working group na ginawa dyan kasama ang DOTR. Tinatalakay yung suggestion nila, no? Mga pumapasada ba ay sapat ang bilang para manggagawang Pilipino'y may sakay? Maserbisyuhan? Ang UP Express, kasalukuyan na tinatapos ng LTFRB yung kanilang guidelines. Ganun din, kasama pati yung mga traditional na jeepneys. Liko-likong gusot pang transportasyon ay kakalasin. Kaligtasan ng kumakayod na mamamayan ay papanatilihin. Mandato ng Department of Transportation is transportasyon, pero meron din kami pang kaakibat na responsibilidad. No? Dapat tumulong kami sa pangangalaga ng kalusugan. Isang public service announcement mula sa PCOO, DOTR, KPP at nangipilang ito. Relasyon. Sa Radyo 5. Nagbabalik po ang programang Relasyon na live ninyong napapakinggan sa Radyo 5, 92.3 News FM at sa iba pong mga himpilan po ng Radyo 5 sa ibang parte ng Pilipinas. Okay? Kanina before we went on a break, when you were discussing with us kung ano itong redemption, yung word of the day. Ang itatanong ko sana sa iyo, ganito, di ba? Parang may isang taong pagkakataon. Does that also work for yung pag-ibig na may isang taon ka pa to redeem yourself? Parang bibiro lang ako. Meron pagkas narimatang pagmamahal. Meron pag Alam mo, buti na banggit mo yan. Gladys. Kasi, typically, ang reason, nagtataka ka bakit equity of redemption tsaka right of redemption ang tawag. Kapag judicial foreclosure kasi, equity of redemption na lang as a matter of equity. Parang fairness na lang. Kasi, or parang humanitarian consideration, kumbaga, ng batas dahil dumaan ka na sa korte. May pagkakataon ka na. Kaya, right of redemption kapag naman extrajudicial kasi wala kang pagkakataon talaga sa isang korte dahil sa notary public lang siya. Pero nabanggit mo yung pag-ibig na financing institution or financial yung mga banks, okay? Ang exemption ng equity of redemption na meron kang right of redemption kapag ang mortgagee o yung nagfo-foreclose sa mortgage ay isang banking institution. Okay? So, kapag banking institution, walang right of redemption na recognized except kung ang mortgagee or pinagsanglaan ay isang banking institution. Bakit? Siguro, maisip natin, siguro nare-recognize din ng batas yung discrepancy sa standing. Parang employer-employee yan, di ba? So, medyo tinitilt ng batas yung favor sa employee kasi para level yung playing field. Ganon din kapag mortgage or mortgagee, kasi banking institution yan naman yung linya talaga niya magpautang. In fact, kapag magpapautang siya, unlike kapag individual, mas mataas ang diligence required sa isang banking institution. Dapat talagang it went beyond the title. Kung may title na ipresenta sa kanya isang dapat siyang mag-imbestiga pa. Unlike kung ikaw ay natural person, ako magsangla sa'yo, kapag nakita mo yung titulo, okay lang, sabihin ng korte na doon ka nag-rely. Pero not with banks. Dapat sila ay mag-investigate further. So sa banko, may right of redemption ka. Kasi hindi kayo pantay, di ba? Hindi kayo pantay. Diba? Tama. Okay. Anyway. Sukigawa, Abion Len, na-miss din kita. Okay. So, yan po ang ating word of the day. And at this point, nice namin ang yayahan. Maaari na kayo pong mag-post ng inyong mga questions. Simulan na natin, Weng. Are you ready? Simulan na natin ang ating Q&A. Sabi nga nung anak ko, ready, set, go. Ang programang ito ay bukas sa pagbibigay daan sa paglalahad ng inyong mga problemang pangrelasyon. Mangyari lamang tumawag, sumulat, o kaya naman kapatid, mag-FB message na. Okay. Tungkol ito sa isang bata, Attorney Weng. Okay. Magandang tanghali po. Ano kaya ang dapat kong gawin? Nangyari po ito noong year 1999. Isang buwan pa lang po ang aking anak na iniwan ko sa aming kamag-anak. Hanggang sa kasalukuyan, nasa kanya pa rin po ang aking anak. Wala pong adoption na nangyari. Ano po ang dapat kong gawin? Mag-aantay po ako ng sagot. Ba't niya iniwan doon?
Siguro, i-remind natin ng ating taga-subaybay nung Domestic Adoption Act, 1995. So, bawal ang sistema ng pag-ampon na walang papeles o hindi dumaan sa proseso. So, tama yung tanong mo, preliminary question, bakit iniwan? Yan ba ay iniwan dahil pinagkatiwala lang saglit o yan ay talagang meant na ampunin? Kasi kung meant na ampunin, hindi dumaan sa proseso, so obviously, nananatili siyang magulang ng bata at walang doubt, may karapatan kang bawiin yung bata. Dahil yan ay nananatiling anak mo at ikaw may parental authority, of course. So, puntahan mo, bawiin mo, bayaran mo as a matter of, meron din tayong tinatawag dyan na doktrina sa civil code na kung ano naman yung ginastos sa anak mo, babayaran mo din habang siya ay nandun sa kustodiya nung supposedly, pinagkatiwalaan mo or nag-ampon. So, bayaran, reimburse mo siya sa ginastos for those number of years, pero may karapatan kang bawiin yung anak mo. Wala kang dapat na alalahanin o dapat na i-file pa na petition. Pero, Attorney Weng, we're talking of 1999. So, kung tutukin, 21 years old na 21 years old na ngayon. So, at saka hindi naman niya sinabi talaga sa atin, did she really say na gusto niyang mabawi? Yung ganong edad, na legal age na, pwede dun. Wala rin siyang binanggit kung ang papeles ay violated, di ba? Klaro naman dun sa facts niya na wala talaga nangyaring pag-aampon, no? So parang siguro more on in terms of relationship, hindi legal ang pinag-uusapan natin dito, Gladys, is more personal. No, yung personal niyang relasyon dun sa anak niya. Kasi tama ka, nasa edad na naman, no? So we don't know kung ano yung estado ng anak niya, kung yan ba ay nasa tamang pag-iisip or hindi. Let's assume na talagang, kasi kung wala sa pag-iisip, yan ay kinukonsider as minor pa rin eh. Walang legal capacity under the law. So kailangan niya bawian. Pero kung yan ay 21 years old, maayos, dapat nakapag-graduate na yan, di ba? 21 years old. So may decision na yan. May decision na yan para siya i-recognize bilang magulang. If that's the case, gusto niyang mag-reconcile, mag-reunite with the child, with the son or daughter. Ganun lang. Pero ang sa akin, ayusin niya syempre yung, kasi hindi mo alam kung anong ginawa eh. Hindi niya nabanggit na simulate yung birth certificate. Diba? Wala eh. No details. Wala. Papasok dyan yung administrative adoption, di ba? Na-discuss adoption, Oo. So, pag-usapan nila maigi. Oo. Sa akin, mag-reunite siya kasi anak niya yun eh, di ba? At kausapin niya rin yung taong nagpalaki rin dun sa anak niya. Oo, tama. Okay, ito ang next question natin, Attorney Weng. Good day po. May ibebenta kaming bahay at lupa. May kapatid ako sa labas at patay na po ang aming mga magulang. Kailangan pa po ba ng extrajudicial settlement? Pwede po bang pagsabayin ang deed of sale at ang extrajudicial settlement? Ilang percent po ang mapupunta sa akin at doon naman sa kapatid ko sa labas, doon daw sa partehan ng napagbilhan ng property. Masakit pakinggan naman yung kapatid sa labas. Pero sige, okay. Kalahati yung share nung legitimate, yung share ng illegitimate. So, klaro yon. Okay? Of course, kung depende sa kanilang relasyon, kung okay naman sila, she can go beyond that. No? Pwede niyang bigyan ng share na pareho sa kanya. Pero under the law, nasa batas, kalahati nung share niya ang share nung kapatid niya, no? Yung illegitimate child. And then, extrajudicial settlement, sure, no? Depende naman sa pag-document yan nung abogadong lalapitan ninyo, no? Pwede ngang may waiver, may SPA, pwede rin may deed of sale na dyan. Pwede nyo pagsabayin. Kasi syempre, ang maganda, at least na-recognize yan, na kailangan i-settle muna. So, kung nagkakasundo kayo nung isa mo pang kasamang tagapagmana, go for extrajudicial settlement and then deed of sale. With deed of sale na yan. Okay. So, yan. Next question. Attorney, 13 years na po ako sa aking trabaho na sales staff sa isang boutique, sa isang mall. Stay-in po ako sa bahay ng aking boss. Naka-fix po yung sahod ko monthly, okay? May SSS, Pag-ibig, at PhilHealth. May makukuha po ba akong separation pay kapag nag-close yung boutique na pinagtatrabahuhan ko? Kasi last branch na lang po nila ito. Yun ang sabi niya, last branch. Baka nagsara na yung ibang branches, no? So may makukuha ba siya?
O kung kaya, 'di ba? At meron computation ng batas diyan, no? Kasi depende sa sitwasyon din nung kumpanya, sabi niya last branch na 'yan. So mukhang no, nalulugi talaga. Nalulugi. So for one, kailangan mag-observe ng due process, okay? Merong notice 'yan, no? 30 days, no? Or merong advance notice to the employee bago i-take effect yung closure, no? Or yung mismong termination niya. And the second, there's a computation for the separation pay. Inabanggit natin dati, no? O, titingnan na nga natin detalye yan. Pero sa pagkakaalam ko, that's 1 month of pay for every year of service. No? So, meron, no? Pero syempre, given itong ating extraordinary situation, we have to be realistic at alamin kung capable na na magbayad. Yes, so kasi nga the reason why they're closing shop kasi nga lugi, walang kita, ganyan. Pero syempre may karapatan din empleyado. Yes. So you're saying, Attorney Weng, na halimbawa, this is the last branch, talagang bankrupt yung kumpanya. Nanganganib na baka wala siyang matanggap na separation pay kung ito man ay magsara. There's a chance of that happening, di ba? Yes. So, kasi lalo't kung mag-file ng mag-file ng yung tawag dito, bankruptcy or insolvency petition. Oo. Yes. Yeah. Naman sana. Okay, before we go on a break, pinag-uusapan na lang natin mga yung kung magkano natatanggap daw katulad ng separation pay. Madalas dito sa ating naitatanong, magkakano daw ba ang computation ng retirement pay sa isang private company? May batas bang itinatakda na minimum o cap dito for retirement, Attorney Weng? Ang retirement kasi, ang pinrovide ng ating batas ngayon ay meron tayong SSS, which is mandatory contribution. Yan yung statutory. Of course, just like when you enter with your employees, yung isang kumpanya, pwede kang mag-go beyond, no? Above what is provided by the law. Kumbaga, mas generous ka, mas capable ka, okay lang, lagpasan mo yung minimum standard lang naman. So just like the retirement requirement in mandatory SSS, pwedeng may i-put up din na retirement fund yung employer mo para sa inyo. Okay? Yung ibang employer ganyan, no? Meron silang sariling retirement fund apart from, no? Separate doon sa SSS. So in which case, dun meron kang doble, no? SSS tapos meron ka pang private retirement fund. So on this yung sa parting yan, depende yan doon sa kapasidad at discretion ng employer at saka kung ano yung napagkasunduan kung meron man kayong CBA, kung meron man. So, you're saying na it really depends on the company kasi private companies ang pinag-uusapan dito. May kanya silang retirement schemes, di ba, for their employees. So, it really depends. Pero bang itinatakda ang batas, whether private or government, na talagang yun dapat ang masundan kung retirement na? Meron? SSS lang. Yung SSS lang. Oo, SSS lang. Other than that, mukhang lalabas na discretion ng company. Kasi, na yan above the minimum standard na. Yes, okay. Anyway, if I may just share, in a government agency where I used to work then, di ba? Meron din sila, this is government, no? Government na ito. Di ba, meron kaming GSIS, pero meron din siyang sarili doon sa loob ng retirement fund. So, may provident fund kami. So yung nagbabago-bago depende sa memo nung pinaka-head ng ahensya. Pero meron kami, 'di ba? Tapos wala namang nagtatakda doon na kung magkano ganyan, basta depende lang doon sa discretion ng ahensya. So ganun din doon sa private companies. Okay. Anyway, okay, babalik po kami ni Attorney Weng Soriano. Ito po ang programang Relasyon sa Radyo 5. Pero may mga paalala lang po kami sa aming studio. We'll be back. Ang oras, 1:01 ng hapon. Diyan lang po kayo. Alex G, let's go! Buttermilk, sulit! Buttermilk, sulit! Buttermilk, sulit! Buttermilk, sulit! Buttermilk, sulit! Buttermilk, sulit! Tanggal pagutom talaga! All natural, protein-rich pa, so chocolatey, so yummy! Bili na sa sari-sari! Sari-saring sulit, ika'y uulit! Buttermilk, sulit! Talagang
Try Vitamilk Sulit 200 ml sa Sari-Sari stores in original, double choco, and banana. GSM Blue Mojito, oh, Engine Pomelo, GSM Blue Margarita, at may light gin pa. GSM Blue Mojito, oh, choice namin to. Drink responsibly. This is Sue Ramirez. Want to chill and enjoy with GSM Blue? Bili na sa inyong suking tindahan. Choose GSM Blue. Drink responsibly. Pag maalam sa batas, hindi mahuhulog sa mga butas ng anumang relasyon. Samahan sina Attorney Mel Santamaria at Gladys Lana Lucas para sa isang oras at kalahati na hitik sa legal na solusyon. Kahit pa sa iligal na sitwasyon. Mag-asawa, magkaibigan, mag-amo, mag-ano nga ba kayo? Laging may tamang exit sa maling entrance. Relasyon. Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Boss sa trabaho o boss ng puso mo? Relasyon. Sa Radyo 5. Nagbabalik po kami ni Attorney Weng Soriano dito sa programang Relasyon. And during the break, no? Okay, may isi-share din po sa atin si Attorney Weng. In relation pa rin doon sa pinag-uusapan natin tungkol sa retirement. Para naman may idea rin yung mga kapatid nating nakikinig, Attorney Weng, yung mga pa-retire na. Okay, share mo nga sa amin yung sinasabi mong isang Republic Act, yung isang batas. Yes, so i-share lang natin, no. Ang tanong kanina ay kung merong minimum retirement pay, no. Okay. While wala tayong required na retirement plan na i-set up ng isang private company, it seems so under Republic Act 7641, ito ay 1993 law at inamendahan niya yung provision ng labor code, no, on retirement benefits, okay? May eligibility and requirements para magkaroon ka ng ganitong retirement benefit, no. Una, age 60. No, dapat 60 years old ka. At dapat ay nagserbisyo ka ng minimum of 5 years. Okay, doon sa kumpanya. Okay. Ito yung formula para ikaw ay magkakaroon o ng entitlement sa minimum regulatory benefit under the law, no? Okay. So, 60 years old, 5 years of service. Okay. Service. Anong benepisyo makukuha mo dito, no? Okay, yung 15-day salary, cash equivalent of 5 days of service incentive leave, and 1/2 of 13th-month pay. Okay, so this is the minimum lang. This is the minimum. We're not talking about the actual computation. No? So, suffice it to say, okay, na for private companies, while hindi required to formally set up a retirement plan, may minimum retirement benefits kung ang empleyado mo ay nagka-qualify ng 60 years old, requirement at minimum of 5-year service. Okay. And this is apart from the SSS law, of course. Yan. Klaro lang natin yon. Yes. So yun ang legal basis para sa private companies. So, kasi yung nabanggit ko kanina for government agencies, depende sa charter and discretion na ayan siya. Okay? At least klaro. Ano tayo? Thank you for sharing. Tayo. Yes. Okay, ito naman tungkol yata ito sa property. Next question natin. May lupain ang lola ko na mamanahin sa mga magulang nila. Yung lola niya may mamanahin sa magulang. Aba, di great niya na to. Hanggang ngayon po, attorney, nakapangalan ng title sa magulang ng lola ko. May narinig kaming nabenta na raw ang share nung lola ko. Tapos, attorney, pumunta po ang mama ko sa ROD para tingnan yung title. Malinis pong walang naka-annotate sa likod. Sila po ang nagbabayad ng amilyar. Ano po ang gagawin namin, attorney, para magkaroon na kami ng tax declaration sa lupa ng lola na pinasurvey po namin? At meron na rin silang extrajudicial settlement sa lahat ng anak ng lola ko. Thank you. Okay. So, ang nagtatanong apo. Tama ba? Apo sa tuhod na kasi magulang ng lola Oo.
Magulang pa ng lola. Okay, so yung pagkakasunod-sunod dapat i-observe. Okay? So, great-grandmother or grandparents, tapos dapat yan ay nasettle dun sa grandparents level, tapos itong sa parents level. Okay? Dapat dumaan sa ganon. Hindi pwedeng nag-skip. Okay? Na mula sa great-grandparents, isisettle na agad noong unless nailipat yung titulo. No, kanina may nabanggit siya na nakapangalan tapos sa tax declaration, okay? So, basta gano'n, no, Gladys, nawala si great-grandparents, dapat na i-settle yan or nailipat sa pangalan ng mga grandparents, tapos mula sa grandparents doon sa parents niya. So, that's the only time na klaro yun, no? Pero kung walang ganung settlement at nananatiling nasa pangalan ng great-grandparents, kailangan nilang daanan yun, no? At kung wala na syempre yung mga nasa gitna, isa-substitute na lang nila. I-attach na lang nila yung There might be tax implications, however. At may BIR yung magsasabi sa kanila ano yung tax implications kasi medyo matagal yung pag-settle kung gano'n ang naging sitwasyon. Ayun. Okay, what does it mean when he says na walang annotation daw doon at sila ang nagbabayad ng amilyar, meaning yung mga anak. So everything okay na, nahiwa-hiwalay na yun, Mr. Tuweng? Nagkaroon walang encumbrance. Walang encumbrance. Mga hadlang-hadlang, mga walang ano. Pero it could also mean na walang nangyaring settlement. Diba? Kasi walang na-annotate doon. Walang na-annotate. Yes. Tapos, pwede kasing naka-annotate doon, hindi nila pina-apply for separate title. Pwedeng gano'n, pina-annotate lang muna. Pero pwedeng kasing naka-annotate tapos diretso nang i-apply for separate titles nang tinransfer na sa bagong nagmamayari or tagapagmana. Okay? So, hindi natin masigurado yung implication na walang annotation. Could be na walang annotation ng encumbrance or lien, so clean title. Could also be na walang settlement na naganap kasi walang annotation. Yeah. Okay, next question natin tungkol ito sa suporta. Hiwalay na po kami. Kahit may boyfriend na ako now, pwede po bang magpagawa ng demand letter for my ex-husband for financial support? May bagong partner na siya at may nagli-live-in na sila. May dalawa kaming anak, both of legal age. Salamat ng marami po. Okay, ito Attorney Weng, So, may asawa siya, nagkahiwalay sila. May kaligi na ang asawa niya, siya naman may boyfriend. Ngayon, may dalawang anak of legal age. Can she still ask for financial support from her husband? Yun ang kanyang tanong. Okay. Gladys, clarify ko lang, husband ba talaga or ex-boyfriend? Parang may nabanggit siyang ex-boyfriend. Husband, so they were married. Sinabi niya kahit may boyfriend na ako, she now has a boyfriend. Okay. Yung asawa niya may kaligi na rin. Ex-husband, sinabi niya. But anyway, regardless naman kung kayo ay live-in or married, kaso lang ang game changer is the age of the children, which is 21 years old already. Tama? Nasa age na of legal age na of legal age na. So, kung pag-uusapan nyo ngayon, sila ay nasa age of majority na, parang wala nang wala na siyang right to support kasi for minor children yun, no? At siguro baka nire-refer niya yung previous na ginastos niya. Gusto niyang magkaroon ng share. Pero kung ngayon, at present, moving forward, medyo kasi medyo hindi na tayo ganun ka-certain dun sa right for support. Parang wala na yan. Kasi 21 years old na unless hindi capable na i-support yung sarili nila, like yung kaninang binanggit ko sa'yo, na merong certain condition that they could no longer support. Pero as a spouse, attorney, kasi they're still married, nagkahiwalay lang. Of course. Hindi naman talaga pinuto lang kanilang kasal. So, mag-asawa sila, di ba? Tapos na supposed to support each other. Pwede siya humingi sa husband niya. Ang sinasabi niya kasi, kahit may boyfriend na, kung naman may kalibin, can she still ask for support? Not for her, bale, para sa kanya. Kung ako, syempre, yung husband, i-raise ko yun. No? So, parang disinheritance yan eh. So, may ground din ako para hindi na kita bigyan ng support. Kasi in the first place, meron ka na rin namang kinakasama. Technically speaking, pwedeng i-push, no? Sabihin niya, i-assert niya na may right to spousal support. Attorney Weng, medyo hindi yata klaro yung signal mo ngayon. Can you say something again, please? Medyo tayo.
nag-fluctuate. Ayan, Hello? ulitin Ayan, natin. okay. Ayan, that's better. So, That's better. You were saying? Yeah, well, technically speaking, nananatili silang kasal, so spousal support, yes. Pero, if I were the husband or the counsel for the husband, I would also raise yung fact na meron na siyang kinakasama rin ngayon. At parang kumbaga sa ground for this inheritance, may ground ako para hindi na rin kita suportahan. Diba? So, we have to be mindful of these facts na meron siyang kinakasama, meron na rin kinakasama yung asawa niya. No? So, okay lang kung may kinakasama yung husband niya tapos siya wala. So, she can still assert yung support. But she can always try, demand, oo. Pero she can always try, no? Although dapat mindful din siya dun sa repercussion na meron na rin kasi siyang kinakasama. At mukhang out in the open naman sila pareho. Diba? It seems from her narration na may kanya-kanya na talaga silang buhay. Anyway, I don't really want to be technical about it, pero ang nabanggit niya, hindi naman talaga kinakasama. Yung ang merong ka-live-in na kinakasama, si husband. So, I really don't know kung meron yang kung yan, kung may anong significance niyan. Oo. Plus, siguro, okay, so babalik tayo sa elements and support, yung capacity ng husband plus yung need niya. Is she gainfully employed? Okay? Or wala ba talaga siyang means of supporting herself? If that's the case, then she can assert yung spousal support against the husband. Okay. Okay. So, kung ganyan naman, hindi naman pala kinakasama. No? She can always be also technical na wala naman akong bagong asawa at live-in partner. Lang, yung relasyon lang muna ngayon. Oo. Okay, anyway. So, let's hope we'll get a better signal later on. No? Let's pause for a break. Alalayan tayo ng mga studio natin. So, we'll try to fix a better signal para marinig ng ating mga tagapakinig ang mga sagot mo sa mga tanong sa ating Q&A. Diyan lang po kayo, babalik po kami ni Attorney Weng Soriano dito sa programang Relasyon. Ang oras natin ay 1:14 ng hapon. GSM Blue Mojito, Engine Pomelo, GSM Blue Margarita, at may light gin pa. GSM Blue Mojito, choice namin to. Drink responsibly. This is Sue Ramirez. Wanna chill and enjoy with GSM Blue? Bili na sa inyong suking tindahan. Choose GSM Blue. Drink responsibly. Ngayong panahon ng pandemya, lahat po tayo ay bida dahil we can bida solusyon sa COVID-19. Paano? Ito ay sa pamamagitan ng pagsunod sa B para sa bawal walang mask, I para sa isanitize ang mga kamay, D para sa dumistansya ng 1 metro, at A para sa alamin ang totoong impormasyon. Para sa iba pa pong impormasyon, bisitahin ang Bida Solusyon at DOH official Facebook page. Tandaan, we can #Bida Solusyon to COVID-19. Maraming salamat po. Problemang pangkalusugan may humadlang, pamahalaan ito'y gagawa ng paraan para mag-aaral na Pilipino'y sa edukasyon walang maiiwan. The future will not wait and we don't want our children to wait and be left behind. Ligtas na proseso para sa pag-aaral ng kabataang Pilipino. Kung hindi pwede sa online, pwede sa cellphone. Kung wala talaga, we are producing also learning modules. It will be a relay of materials. Solusyon ang ihahain upang mga leksyon sa paaralan ay patuloy na matutunan sa loob ng tahanan. We are negotiating with the 2 telcos na ililibre nila yung paggamit ng kanilang facilities. Kasiguruhang edukasyon ay hindi maiisang tabi habang tayo'y nasa gitna ng laban na sugpuin ng COVID-19. The emphasis that we are placing on these alternative technologies, they can continue learning. Isang public service announcement mula sa PCOO, KBP at ng himpilang ito. O kasintahan, boss sa trabaho o boss ng puso mo, relasyon. Sa Radyo 5. Nagbabalik po ang programang Relasyon at ngayon ho ang araw ng Huwebes. Huwebes ba? Am I right? Huwebes. Nalito na ako. Bukas kasama ko natin, si Attorney Weng Soriano. He's sitting in for Attorney Mel Santa Maria kay Dean Mel. At tuloy-tuloy pa rin po ang pagbigay ng gabay ni Attorney Weng sa inyong mga tanong. Okay, Attorney Weng, next Batiin ko question lang, on our... Gladys, nakita ko watching si Mother
Mrs. Emma Soriano, hello, Ma. Thank Hello. you for watching. Rachel and Good Akong John Gabriel afternoon. and Yung Gabriel. sister mo, Rachel, di ba? Yes. Oo. Alam ko si baby. Okay, hello. Okay, ito, please don't mention my name. Okay. Hello, attorney. Obligado pa rin po ba ang magulang na suportahan ang anak at asawa ko sa una, 24 years old na. Hindi nila pinaaral, nasa bahay lang, nagkukulong at suportado rin asawa ko. Yan ang madalas naming pinagtatalunan hanggang sa ngayon. Hindi kami nag-uusap sa ngayon. OFW po ang mister ko. Karapatan ko po bang mag-demand din ng tamang suporta sa mga anak ko? So siya ang medyo naguluhan ako Parang- Gladys sa facts. Okay, let me just figure this out. Obligasyon niya daw bang suportahan ang anak ng ng asawa niya sa una? Sa una. Sino Sa ang una. married? Sino ang married? Sila o yung una? Wala naman siyang binanggit. But okay, situation na lang tayo. May napangasawa. Let's say may napangasawa siya. May napangasawa siya na may anak. Tapos asawa niya na to. Siguro wala na yon. May mga anak nun. May obligasyon ba siyang suportahan yon? Doon muna tayo sa situation Yung na illegitimate, yes. Oo. Yung illegitimate, yes. O, kasama yan doon sa dapat sagutin nung share nung asawa dun sa property regime nila. And of course, under the law, we know na entitled talaga to support ang isang bata, ang anak, whether legitimate or illegitimate. So the answer is yes. Eto, the child, yung anak ng asawa niya sa una ay 24 years old na. Yun nga. Kaya nga Yun doon, nga lang, no? madala sila maghalo ng asawa niya dahil Yun nga parang lang. pinapadala ng suportahan. Oh. Kung 24 Siya. years old na, iba-iba na yung sitwasyon niyan kasi age of majority mukhang lumalabas choice na lang nung husband niya na mag-support talaga. Oo. Pero hindi na entitled kasi age of majority na yan. Oo. Tapos ang next yung question, kung pwede siyang humingi ng suporta sa mga anak niya doon sa lalaki. Definitely. Oo Definitely, di ba? Oo naman. Dapat talaga. Oo. Hindi natin alam kung bakit tinatanong kung may karapatan siyang humingi ng suporta sa mga anak niya. Obviously, hindi sila meron. kasal. No. So Probably we can hindi only sila surmise. kasal. Yes, we can only surmise na baka hindi kasal. Pero ang importanteng malaman ng mga taga-panood natin, kasal or hindi, ang mga anak po ay entitled sa support. Okay. Next question, hi attorney. I caught my wife cheating 6 months ago. We are married and we have one child and we have a business. But the business is under her name. Papaano po ba ang magiging hatian sa income na to, ng income ng business? She admitted ng yung mali niya, pero sumama pa rin po siya sa lalaki niya. So parang gusto niya nang makipagkalas itong lalaking ito. Yung negosyo ngayon ang concern niya. Anong magiging hatian daw kung sakali? Actually, infidelity ground siya for legal separation. Tapos, merong option doon na forfeiture ng forfeiture. Ayaw natin siyang buyuan, no? Pero may option doon na forfeiture ng share ng offending spouse. So, kung merong infidelity on the part of the offending spouse, pwede niyang laging sabihin na i-forfeit yung share. Pero kung magiging makatao naman siya, pwede naman nilang pag-usapan. And in any case, whether it's nullity or legal separation or wala siyang gagawin, they can always draw up a contract, an agreement. Paano ang gusto nila. Kung mapagkakasunduan naman nila. Anyway, alam naman nila yan kung ano yung percentage ng effort at capital, diba? Yung capital in the form of labor or money na inambag doon sa negosyo. O, ibang usapan kung wala talagang inambag tapos nag-cheat pa, diba? So, in which case, may option siya dun sa nabanggit ko, diba? Na ipa-forfeit. Pero hindi pa automatic yun na hati sila, mag-asawa sila, kasal sila, kung sakali silang maghiwalay. Hindi matik. Hindi matik kung magre-resort siya sa kanyang legal remedies. Yun nga, di ba? Yes, kasi remember, may cheating na nangyari. May cheating, may kasalanan yung isang partido, di ba? Ang rule, wag mag-cheat para hindi mo forfeit ang share. Share, yun. Ako, nanganganib si girl, di ba? Yes, correct ka dyan. Narinig pa ni Sir ngayon.
Okay, ito po ang relasyon at sumasagot po sa Attorney Weng Soriano sa inyong mga tanong dito sa ating Q&A. Okay, next question, Attorney. Ask ko lang po, ang kuya ko ay kasal siya pero matagal na pong hiwalay dahil nahuli niya ang kanyang ex-wife sa akto na may kasama at kahalikang lalaki. Nalaman din ng kuya ko na may anak ito sa iba't ibang lalaki. Kasal na po sila bago pa niya nalaman. 3 po yung anak ng kanyang ex-wife sa iba't ibang lalaki. 9 years na po silang hiwalay. Ang tanong ko lang po, pwede pa po bang makasuhan ang kanyang ex-wife? May mga sapat na ebidensya naman po ang kuya ko at ngayon po ay nanggugulo siya sa kuya ko. Maraming salamat po. Anong gustong ikaso? Depende kasi sa objective nung kanyang kuya. Ang gusto ba ng kuya niya, mahiwalayan, ma-dissolve ang kanilang marital ties? In which case, pwede siyang mag-file, no? Mag-file ng either yung nullity, of marriage, or annulment, initiation ng consent. Ngayon, kung gusto niya naman dahil adulterous yung mga relasyon, pero remember, that has to be committed after the marriage kapag adultery ang kakaso niya. Kasi insofar as yung mga anak sa iba't ibang lalaki, insofar as those children are concerned, outside of their wedlock na hindi sa kanya dinisclose, that could be claimed as fraud, di ba? Parang niloko siya, deception. Diba? Nung nagpakasal, hindi, in the same way na parang hindi sa kanya dinivulge or dinisclose, inamin na buntis ako at hindi ikaw ang ama. Parang ganon. Hindi sinabi sa kanya na may mga anak ako, hindi ikaw ang ama, obviously, at sa iba-ibang lalaki pa. Ngayon, kung may ginawa, after nilang ikasal, no, sabi niya may nakahalikan, ganon, no? At kung nagkaanak sila, after na to ng kasala, adultery. Adultery. Oo, yan ay pwedeng ikaso dun sa kanyang asawa. Lalo't kung may pruweba siya na may birth certificate na ipinanganak yung bata after na nilang ikasal, no? After nitong cheating na nangyari, infidelity. So, yun, ang pwede niyang marikaso. Either wala yan, either i-dissolve ang marital ties or yung marriage and because of by filing of the petition for nullity or annulment or kung ano yung applicable sa cause of action niya or remember, Attorney Weng, nabanggit niya na pwede pa daw ba makasuhan kasi 9 years na rin silang hiwalay. Yun ang basta't kasal sila. Basta't kasal sila. Pwede pa rin yung kayo naghiwalay de facto, illegal na ninyo, gawin yung legal because nananatili ang cause of action doon sa mga asawa ninyo kung kayo ay mag-engage into an affair, a relationship, it will be considered an affair pa rin kasi kasal pa rin kayo. So kahit 30 years yan sila, na magkahiwalay, de facto, physically separated, kasal pa rin sila. So magkaroon siya ng anak, relasyon sa ibang lalaki, adultery pa rin. Ito ring husband, magkaroon ng asawa, kinakasama, magkaanak, concubinage pa rin yun. Okay. Here's our next question. Magandang hapon. Ang itatanong ko po ay tungkol sa birth certificate ng live-in partner ko. Mula pagkabata, ang gamit niyang apelyido ay sa tatay niya. Ang problema po, nalaman namin na wala po siyang record sa SO. Kasal po ang mga magulang niya, meron pong record sa simbahan, pero ang problema wala pong naka-record sa munisipyo nila. Kaya nung inaayos namin ang kanyang birth certificate, ang binigay sa amin ng munisipyo ay naka-apelyido sa nanay niya. Ang problema, ang mga anak po namin ay naka-apelyido ng tatay niya. Ano po ang dapat namin gawin para mabago? Binigay namin sa munisipyo last year ang birth certificate para ang apelyido ng live-in partner ko ay mapunta sa tatay niya. Patay na po ang tatay pero ang nanay ay buhay pa. Sana'y matulungan niyo po kami. Maraming salamat po. Ang record ng munisipyo, saan nila binase yung mukhang kasi malinaw to, 'di ba? Kasi malinaw to kung walang record talaga, late registration na lang. Magkakaroon ng certification si PSA at dapat may certification din na supporting endorsed na nung munisipyo, local civil registry kung saan nirehistro saan siya pinanganak. Mag-certify si local civil registry for forward kay PSA. Yun yung magiging basis para magkaroon ng late registration. Okay? Pero immediate na solusyon muna dun sa mga school records siguro ng mga anak, gumawa na sila ng affidavit of discrepancy.
para naman na hindi na maabala for the meantime yung mga anak, yung records. Nung sasabihin doon sa affidavit of discrepancy, sasabihin lang na ito yung sitwasyon, ito yung naging apelido, ito yung lumabas sa apelido sa nire-reconstitute pa, ganyan. Bottom line, ipapaliwanag na one and the same person po ito. Yung apelido na dinadala ng anak namin at yung tatay nila, iisang tao po ito. Although ngayon, ang dinadalang apelido ng tatay nila ay dun sa mother. Kasi ito nga po yung sitwasyon. So, ilalahad lang nila sa affidavit of discrepancy. At in the meantime, yun muna yung bibigay nila sa school, kung sino man yung institution na magtatanong at magtataka, bakit iba yung mga apelido. Tapos, that's one, para sa mga anak. Second, para naman doon sa husband niya, no? Or sa live-in partner ba? Sa live-in partner niya, klaruhin niya doon sa local civil registry. Anong basihan kung bakit nag-issue na ang pangalan o apelido ay sa nanay niya. Okay, ngayon, kung wala maipakita, then humingi siya certification para ma-forward sa PSA, makapag-late register siya under the surname of his father. Makorekt. Ang claim niya, yung live-in partner niya, yung parents doon, kasal eh. Kasal. Okay. Pero bakit ganon? Walang record nga lang ng birth sa NSO. May marriage na nabanggit, baka naman may marriage certificate. Oo. Yun. So, PSA, pwede maging basis yun. Hanapin lang, no? Attorney Weng, hanapin lang para mapatunayan na talagang legitimate siya and he can actually carry bring the surname of his father, di ba? Kahit na walang record sa PSA o sa dating NSO. Yes. Yun. Subukan na lang muna po doon sa nagpadala ng mensaheng ito. Yes. Okay. Anyway, sige. Magandang hapon. Ito rin, ito, dalawa. Eto, mayroon akong ihabol doon sa situation niya. Live-in partner niya raw yon. So, in other words, hindi sila kasal. Pero pwede rin nilang, ang gusto mangyari niya, dalhin ng mga bata yung apelyido ng tatay kahit hindi sila kasal. So, ano yun? Ang requirement doon? Acknowledgement? Under the Revilla law, entitled na naman to use. Entitled to use the surname of the father. Regardless kung yan ay legitimate or illegitimate. So, no question kaso nga lumalabas sa record sa munisipyo yung nanay, yung apelyido ng nanay. Ang dami nilang kaayusin. Anong pinresinta nila noong basta yun lang kasing ginagamit siguro ng tatay, So, yun din yung in-enter sa birth certificate. Yes. Recently lang naman na Yes. Okay. Anyway, kami po we will pause for a break. Ihatid po muna ng Radyo 5 ang ating Radyo 5 news update. Pero tuloy pa rin po ang ating Q&A. Aming pagbabalik ni Attorney Weng Soriano. Ito po ang programang Relasyon. Ang oras natin, 1:30 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng GSM Blue. It's time. Just chill and enjoy with GSM Blue. GSM Blue Mojito, engine Pomelo, GSM Blue Margarita, at may light gin pa. GSM Blue Mojito, choice namin to. Drink responsibly. This is Sue Ramirez. Wanna chill and enjoy with GSM Blue? Bili na sa inyong suking tindahan. Choose GSM Blue. Drink responsibly. Ang Radyo 5 News Update ay hatid sa inyo ng Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Radyo 5, 92.3 News FM News Update. Narito mga balitang hatid ng Radyo 5. Aminado si Toll Regulatory Board spokesperson Julius Corpus na may problema sa ilang tollway system sa implementasyon ng RFID. Sa panayam ng programang Ted Filon, DJ Chacha sa Radyo 5, sinabi ni Corpus na may RFID na hindi nababasa ng sensor. Maaari rin umano na may problema ang sensor at kailangan nila itong palitan. Maliban dito, may mga insufficient load rin kaya hindi nakalulusot ang motorista. Tiniyak naman ni Corpus na papalitan nila ang mga sensor at RTIF na depektibo upang maiwasan ang pila sa toll lanes. Balita sa ibayong dagat, nagpositibo sa COVID-19 ang 2 manlalaro ng Golden State Warriors at isa mula sa Washington Wizards. Hindi na kinumpirma ng 2 koponan kung sino ang mga 3 basketballistang nagpositibo sa nakamamatay na virus. Resulta nito, itinigil muna ang pagsisimula sana ng individual player workouts ng NBA kahapon.
Target ng NBA na ituloy ang NBA preseason games habang ang formal na pagsisimula ng torneo ay sa December 22. Kailangang magnegatibo ng 2 COVID-19 test ang mga nagpositibo upang makapaglaro muli. At yan ang mga balita. Ako si Jessica David ng Radyo 5, 92.3 News FM. Radyo 5 News Update. Ang Radyo 5 News Update ay inihatid sa inyo ng Jen Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Ang oras, 1:32. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Jen Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Attorney Mel Santamaria, Gladys Lana Lucas. Relasyon. Sa Radyo 5. Nagbabalik po ang programang Relasyon at kasama pa rin po natin si Attorney Weng Soriano ngayong Thursday. Ayan. Si Attorney Weng po ay sumasagot ng inyong mga tanong. Pero bago yan, Attorney Weng, meron muna tayong paanyaya sa lahat ng mga syempre followers ni Dinel. Uy, ano yun? Ano yung sound na yun? Gusto ko na yung aking pintuan. Ano yun? Sige, Okay. Anyway, ako na lang muna aanyayahan ko po lahat ng mga nakikinig ngayon sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ito ay tungkol sa programa ni Dinel na inyong mapapanood every Sunday po sa Signal Channel 1, Signal TV Channel 1. Yan. Okay, pakita na natin, James. This Sunday po at 8 in the evening sa The Dean Mel Show, ang special guest po ni Dean Mel ay walang iba kung hindi si Vice President Leni Robredo. Tandaan ho, this Sunday, December 6, 8 p.m. At katulad ng nabanggit ni Dean Mel, kakaiba daw ito ng guesting na to. Diba? May surprise yata sila. So abangan po ninyo yan. Weng, December 6 ito, 8 p.m. Libre ka ba? Manood? Ayan. Mapapanood nyo sa Signal TV Channel 1, 8 in the evening, The Dean Mel Show. Pwede rin ho sa live streaming ng 1PH. Yan. Sa Facebook at sa YouTube channel at sa Signal Play. Also available on Signal Play. So, watch out for that. December 6 po, 8 p.m. The Dean Mel Show. Ayan. Special guest ni Dean Mel, si Vice President Leni Robredo. O, ikaw, Weng. Okay ka na? Okay na? Okay, yan. Okay, so that's it. It's a date. Ika nga. Okay, back to relasyon. Back to relasyon, James. Ayan, okay. Okay ka na? Pwede na. Hindi kita marinig. Ayan, okay. 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 Pagpapasensya natin ng mga ingay sa paligid. Okay. Another one is somebody else is asking tungkol din sa negosyo ito. Pero ang alam ko hindi ito yung nagtanong kanina. Ito pa rin. May ka-live-in partner ako, gusto na niya pong humiwalay. Papaano namin mahahati ang aming negosyo? Ito live-in hindi mag-asawa. Papaano po namin mahahati ang aming negosyo? Nandun siya sa Bulacan. Ngayon, ang nagpapatakbo dati, 2 kami. Ngayon, umuwi ako sa province at hindi ako nakabalik sa kanya. Meron pa rin po ba akong karapatan sa negosyong yon? At paano naman daw, Attorney Weng, ang babasihan natin ay yung at meron silang business, ang assumption, equal sila ng share. Okay? So, kailangan niyang i-formalize yung kanyang intention muna na kunin yung share niya. Pangalawa, pag-usapan nila nung live-in partner, former live-in partner, kung paano nila mahati. Kasi pwedeng bilhin na lang yung share niya noong live-in partner niya or ibenta niya sa iba. Ganun ang sistema. Kung ayaw niya na, pwede naman silang magpatuloy pa rin, pero dapat meron siyang share doon sa earnings. In the same way, neto yun dapat may share din siya doon sa liabilities tsaka expenses ng business. Pero para maisaayos, once and for all, ay suggest doon sa ating taga-subaybay, isulat ninyo. No, isulat ninyo, no? Siguro kung hindi niyo na isulat dati, isulat niyo na ngayon.
No, kung magiging agreement nyo sa hatian. Alam naman ninyong dalawa kung paano ang ambagan ninyo, no? And we're hoping in good faith si live-in partner, former live-in partner, at i-recognize niya na meron ka talagang karapatan dun sa share. Doesn't matter kung hindi ka na napupunta dun, di ba? Kailangan niyang magbigay sa'yo ng accounting ng business kasi nananatili ka namang may karapatan doon kasi co-owner ka din. Okay, I have a question, Attorney Weng. What if they were living together, they put up that business, pero wala siya at all na na-contribute in terms of investment or cash? May karapatan ba siya sa business ngayong maghihiwalay na? Kasi ano yan, parang na-merge natin yung property regime which is exclusively yung separation of properties ng isang mag-live-in partner, di ba? Yung mga living in together without the benefit of marriage under the family code, ang default niyan na property regime is exclusive. Okay? So, ano yung actual na iambag? Dapat may proof siya na may naiambag siya. Pero ngayon, lilipat tayo doon sa business kasi. Okay? We're talking about yung law on partnership. Kung yan ay nakarehistro talaga na kayo ay kumpanya at kayo talagang partner. As business partner naman, ibang kapasidad. So yun yung kaninang binabanggit ko na dapat meron ding pruweba ng actual contribution ninyo, whether capital in the form of labor or capital in the form of money or finance. Money. Yes. Okay. Next question. Sama po ba, attorney, na kailangan ko pang mag-submit ng NBI clearance na naka-address sa tinitirhan ko as proof daw ng residency ko dito sa Valenzuela? Taga Pangasinan po ako pero more than 12 years na akong nakatira dito sa Valenzuela. Deactivated na po ang rehistro ko dahil 2 times na po akong hindi nakaboto. Tungkol siguro sa registration ito. Ano po ang tama, attorney? O ano daw ba yon? Wag nang banggitin ang kanyang pangalan. May proof of residency ka talaga dapat, no? Kung hindi ka makakuha ng NBI, although electronic renewal ng NBI certificate is possible na rin ngayon, sa barangay, no? That's the first step. No, you ask for a certificate, no? Certification po sa barangay na kayo ay naninirahan doon sa residence address kung nasan kayo ngayon. At ibang mga IDs showing na meron na kayong address na naka-reflect doon, no, na yan talaga yung tirahan ninyo. Kasi ang sinisigurado lang naman kasi ng Comelec Gladys na hindi ka flying voter. Kasi you have to transfer. Kung meron kang, may proseso yan para paglipat ng registration. Kung ikaw ay rehistrado originally doon sa domicile na tinatawag, original domicile niya, which is Pangasinan, sinabi niya, nagkaroon siya ng transfer no? Nagkaroon siya ng transfer, either of residence or domicile, no? Kung for good na siya sa Valenzuela, then kailangan niyang ilipat, no, yung kanyang registration from Pangasinan to Comelec. And for that purpose, kailangan niya magpresenta syempre ng supporting document. So, oo, tama na hiningian ka ng NBI, pero certificate na nagpapakita ng address niya, pero hindi naman exclusive lang doon. Siguro binigyan ka lang ng halimbawa na pwedeng NBI certificate, for example, pero pwede kang humingi ng certification from the barangay, ibang IDs mo, or ibang government issue proofs of identification na may address. Lisensya, diba? Driver's license na may ID nakalagay doon, residence mo. Okay. May yung kanina, hindi niya raw narinig yung sagot mo, Attorney Weng. While we were discussing daw, medyo daw humina yung signal. Ito yung nagtatanong nga na, I caught my wife cheating 6 months ago. We are married, we have 1 child, and we have a business under her name. Papaano ang hatian ng income? Nag-admit po siya na meron siyang pagkakamali, sumama siya sa kanyang lalaki. So ito, hindi niya daw narinig. So briefly lang, Attorney Weng. Binigyan natin siya ng option, di ba? Oo. Ayan, sana malinaw na yung signal mo, no? So ang option mo is either to cut the marital ties, no? Cut the marital ties or i-dissolve yung inyong marriage, in which case, meron kang ground, no? Pero kailangan pa nating iklaro yan, no? Kung related sa psychological incapacity for nullity, because otherwise ang infidelity ay ground lamang po for legal separation, no? Hindi dissolution of marriage kundi separation from bed and board, in which case kung yan ang resort mo, legal remedy, meron kang option na ipo-forfeit yung kanyang share dahil siya ay offending spouse, no? Guilty siya of infidelity. Okay, so yun yung sinabi natin kanina. Ngayon, kung gusto mo naman siya on the other hand,
depende sa'yo, ipakulong. That's adultery. Kasi siya ay kasal at engaging in sexual relations in a scandalous manner. No? Siyempre may elemento kang dapat na patunayan dyan kung ikaw ay may ebidensya. Yan. So, dalawang options. So, how long is the process, Attorney Weng? Usually, yun process. May katagalan na gusto nyo malaman, paano yung sharing sa income? Kasi syempre, tumatakbo ang business May kita yun So, anong usapan? Oo. In the meantime, mukhang nasa yun naman ang control ng income. Okay? You can always, you can always give her share. No, depende dun sa dati yung sistema, pwedeng hatian. No? Pero kung if forfeit mo, okay, later on, once you resort to the legal remedy, pwede mong i-assert na the reason why you forfeited dahil yun nga may infidelity. Ngayon, kung iutos sa'yo ng korte na dapat hindi mo muna finorfeit or hindi mo muna hinold until sabihin ng korte ngayon na guilty siya ng infidelity at offending spouse, i-forfeit siya, di balik mo lang yung share na hinold mo. Kung yun ang gusto mo na i-hold, no? Pero kung hindi, until meron kang declaration sa korte na offending spouse siya at pwedeng i-forfeit ang share, ibibigay mo yung share niya. Okay. Attorney Weng, may tanong ito related sa naging word of the day natin kanina na redemption. Ang tanong niya, Attorney, what if alahas po ang narimata? Pwede bang mabawi kapag nabayaran ang utang? Ganun din ba ang rules sa mga alahas daw na narimata? Sa pawn shop naman yan, no? Sa pawn shop, may sariling batas ang pawn shop, no? Kasi kapag sinala mo yan, ang tawag dyan, hindi na mortgage, pledge na yan, no? Pledge na, no? Meron silang tinatawag na subasta, di ba? Public sale din yun I suppose pwede ka rin mag-participate doon kasi open to public, lahat may access. So pwede ka naman pumunta doon at ikaw din ang bumili. Pero hindi siya kasing intricate nung detalye na kinuha natin kanina for lots or immovables or real property. Oo. So pwede mong may ina-announce sila diyan, required din sila. May announce yan, yung public sale ng mga narimata na nilang subasta. Oh my God. Public sale yun Subasta is really public sale. Oo. At para ma-satisfy din yung utang mo sa kanila. Okay. Anyway, okay. We will pause for another break. Sa aming pagbabalik po, ipagpapatuloy pa rin namin ni Attorney Rowena Weng Soriano ang pagsagot sa inyong mga tanong dito sa ating Q&A sa relasyon. Ang ating oras, 1:45 ng hapon. We'll be back. GSM Blue Mojito, Engine Pomelo, GSM Blue Margarita, at may light gin pa. GSM Blue Mojito, choice namin to. Drink responsibly. This is Sue Ramirez. Wanna chill and enjoy with GSM Blue? Bili na sa inyong suking tindahan. Choose GSM Blue. Drink responsibly. Ang oras, 1:44. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng GSM Blue. It's time. Just chill and enjoy with GSM Blue. Alam niyo po ba na malayo ang nararating ng respiratory droplets mula sa ubo at bahing? Kaya dapat dumistansya ng 1 metro o higit pa. Mas malayo sa ibang tao, mas malayo sa sakit. Mas ligtas sa COVID-19. Ang 1 metro po ay halos kasing haba ng 1 gitara, 1 walis tambo, o lampas ng kaunti sa 1 yardang tela. Para sa iba pa pong impormasyon, bisitahin ang Bida Solusyon at DOH official Facebook page. Tandaan, we can #Bida Solusyon to COVID-19. Maraming salamat po. Ayan. Nagbabalik ang programang Relasyon dito sa Radyo 5 at meron lang pong mga babatiin si Attorney Weng Soriano, ang kanyang fans club. Yes. Go ahead, Attorney Weng. Okay. Babatiin ko yung nagbabarena kanina Crystalite Window Installer kasi nag-i-install sila ng bintana. At saka The Artisan Stones by Prince. Alam mo, Attorney Weng, okay lang. Very work from home yung naging ambience talaga natin. Iba na ngayon talaga, di ba? Okay. Diba? At least within their control. Kasi minsan kapitbahay, hindi mo naman makontrol, di ba? Sumasakto pa dun sa online lesson mo. And then, of course, ang aking Rowena L. Soriano Law Office. O, di ba, binabati ko yung sarili kong law office. Di ba? Yung sabi pong law firm. Ay, yung staff mo naman. Yes. So, ang staff ko si John Gabriel, siya si Gabri.
Nandoon sila, nanonood sila ngayon. Naka-stream, live stream din sila ngayon. Hello, anak. Mommy is here. Nako. Yes. Oo. Anyway, okay. So like I said, kanina tuloy-tuloy pa rin po ang ating Q&A. I was looking at yung mga pinopost nila ditong mga tanong, no? Okay. Eto, good afternoon, sabi niya. 7 years na po akong family driver sa isang foreigner. Nang mag-pandemic, pinastop niya muna akong mag-work. Hindi na po ako, ano yun, nawala, anak ko yan. Hindi na po ako tinawagan at hindi na rin nagre-reply sa text ko hanggang sa ngayon. Pwede ko pa ba siyang kasuhan? So, okay, family driver siya na isang foreigner, nagka-pandemic, ayaw na yata, hindi na siya makabalik, hindi daw siya nire-replyan when he calls. Pwede ba siyang kasuhan? Ano pa niyang maikaso, Weng? Ganun. Siya ba irregular employee? 'Di ba? Parang hindi family driver. Hindi pwede kasing lalo pag foreigner yung mga expats usually yan sila nagkokontrata parang on need basis, no. So maring nawala na yung need. So yun yung ikakla natin kung siya ay isang regular employee kasi kung ang talagang arrangement nila from the start, Gladys, is tinatawagan siya parang on call every time na kailangan ng driver, kailangan yung serbisyo niya. Wala talaga siyang may kakaso. Pero pwede niya subukan na pumunta sa DOLE, isang yan. Tapos kung sakali talagang klaro siya ay regular employee naman, tulad ng pinayo natin sa mga dating nagtanong, meron namang form ang DOLE, ititik niya doon yung illegal dismissal. Kasi I'm thinking parang floating ang naging status niya kasi on-call siya. Pero kung on-call kasi, hindi ka naman talaga considered as employee pag gano'n. Okay. Pero what if, Weng, nagkataon lang, okay, let's have a situation where family driver siya, foreigner yung amo niya, pero meron silang kontrata. Tapos naging pandemya, hindi pa tapos yung kontrata, tapos parang hindi na lang siya pinangsin ng kanyang amo. Meron ba yung pagkukulang o pwede niya bang kasuhan ng kanyang amo kung sakaling gano'n ang situation na hindi tinapos yung contract? Ang sistema naman kung may kontrata, Gladys, iba na, no? Kasi meron na silang kasulatan. Okay? So, in the first place, malalaman niya yung remedyo niya doon sa mismong kontratang sinulatan, pinirmahan nila, no? Nakalagay doon, kailan siya tatawagin, tapos kung sakaling wala man siyang on-call doon na service, ano yung remedy niya. No, kung wala doon, at least may pruweba siya na meron silang relasyon, no? Bilang alam natin kung employer-employee man yan or something else, 'di ba? Kasi may naisulat. Yeah. For sure makikita yun doon sa wording ng kontrata. Okay. Ito naman, nagpa-annul po kasi ang asawa ng kasal namin nang hindi ko alam. Wala pong hearing na nangyari sa annulment. Nalaman ko na lang ngayon na annulled na po ang aming marriage. Ano po ang pwede kong gawin? Mahabol ko pa ba yun? Wala po kaming anak. Okay, papaliwanag po na atin ni Attorney Weng na posibleng maputol ang kasal na hindi mo kailangang umayag, di ba, Attorney Weng? Okay. Hindi niya daw nalaman. Mahahabol niya pa ba? Okay. Hindi nga, Ken. Okay, oo. Kasi yan, no? Yung extreme ang papakita natin, no? Bawal ang collusion. Ibig sabihin, bawal yung contrary to common misconception na sa mga teleserye kasi, no, dapat kailangan mong pirmahan ito. Yan ay yung sistema ng divorce, no. Sa Pilipinas po, wala tayong divorce, so nullity of marriage lang or annulment. Hindi nyo po kailangan pumirma o pumayag o makiusap na makipag-areglo kayo kasi hindi po inaareglo yung mga ganyan. So, mag-file ka at dapat lumaban siya or at least mag-participate yung Attorney spouse. Weng, wait lang. Okay, adjust tayo ng konti. Medyo yung signal mo nawawala. Very important pa naman ang share mo sa atin. Okay, can you say that again? Can you say that again? Slowly para. Okay. Yung extreme na sitwasyon ng ating ikukwento, no, i-share, Gladys, contrary sa common misconception na kailangan mag-cooperate ng mag-asawa para maputol yung kanilang kasal, bawal po yun. Bawal po ang collusion, bawal ang areglo sa usaping kasal. Okay? So mag-file ka, ang requirement po ng ating batas ay dapat at the very least mag-participate yung asawa or mag-object, mag-oppose. Ngayon, kung di mangyari yan, dapat makita ng korte na wala kayong sabuatan.
Oo. Kasi pag nagsabuatan kayo, yan po ay automatic i-dismiss ng korte. Oo, kasi hindi dapat yung nilalagay sa kamay nyo yung pagdetermina kung kayo ay maghihiwalay or hindi. So ngayon sinabi niya, ang sitwasyon niya kasi, on the other hand, hindi siya nakipagsabuatan eh. Okay? Hindi niya alam. Okay? OFW siya. Nangyari lahat ng annulment proceedings dito. Pagbalik niya, wala na silang kasal na pinag-usapan. Okay? So pwede niyang sabihin, okay, tanong niya, pwede pa ba niyang habulin? Okay? Pwede na pinaka-question dito, na meron na talagang may resulta na, pwede niya pa bang ibalik sa dati? Yun lang naman gusto niya malaman. Ang problema kasi niyan, kinlaro lang natin na hindi talaga siya nakipag, di ba, sa buwatan. So talagang wala siyang alam. Ang problema dyan, kung final and executory na yung decree. Tapos, syempre, after ma-issue kasi ang decree, Gladys, may 15 days yan para mag-apila. Kung walang apila, okay, magpa-final na yan. Pag nag-final na yan, i-issue ang decree, ipapa-record na yan sa PSA. Okay? Sa Philippine Statistics Authority. So, pag lahat naganap na, Gladys, mukhang sadly, parang may hirapan na talaga siyang ma-reopen yan. Ma-reopen kasi naging final executory na yung desisyon ng RTC level, hindi na naapila, tapos na record na. Parang sa tingin ko ganun yung sitwasyon niya di ba? Tapos na lahat di ba? Tapos na lahat, Oo. Ibang sitwasyon kung halimbawa nandun ka pa sa 15-day period na pwede ka pang humabol. Oo. Bari niya subukan pero mahirapan na siya dahil naka-record na yan, Sabihin niya na merong fraud na nangyari. Oo. Yeah. Anyway, open. So with that, sige, let's wrap up na rin, Weng. Magpaalam na tayo sa lahat ng mga nakinig at magpasalamat. You go ahead before I say goodbye for today. Sige, go ahead, Attorney Weng. Yes, nagpapasalamat ako sa relasyon, Dean Mel, sa pagkakataon na ako'y makipag-relasyon, co-host sa ating relasyon team. Salamat, Gladys. It's always a pleasure co-hosting with you and relasyon team for working with you. And I look forward to another co-hosting sa mga susunod na araw. At have a nice day, everyone. Salamat. And thank you very much, Weng. Maraming salamat from Radyo 5 and from Relasyon. Sa mga nakinig ngayon, maraming salamat din po. Hanggang bukas na muli, 12:30 pa rin po ng tanghali hanggang gastos with Dean Mel Santa Maria. Susunod na po ang Wanted sa Radyo with Idol. Bahagi sa aming mga kapatid sa tamang relasyon ng inyong tulong at gabay. Panay mapanatili po sa aming puso't isipan ang lahat ng aming natutunan at piliin gawin sa aming buhay kung ano ang gusto at marangal sa inyong mga mata. In Jesus' name, Amen. May pupuntahan pa ba o dapat lang tapusin na? Sinagot na ni na Attorney Mel Santa Maria at Gladys Lana Lucas ang mga tanong sa napasukan mong relasyon sa Radyo 5. GSM Blue Mojito, Engine Pomelo, GSM Blue Margarita, at may light gin pa. GSM Blue Mojito, choice namin to. Drink responsibly.